grabe po ito. Ito, maliwanag pong plunder yan kung ito po ay mapapatunayan. Kaya dapat pong kasuhan niya na dapat din pong maimbestigahan ng Senate Blue Ribbon Committee dahil grabe to, never heard so blatant corruption at this magnitude directly to the president. Sir, Bersamin Files na naman ang lumitaw ngayon at sinabi po sa isang press conference ni Congressman Ega Erice na ang mga alegasyon na ito ay itinuturo po ang presidente ng Pilipinas. Kickback ginamit raw po sa eleksyon at sinasabi na lahat daw ng kaalyado, no? Nung nangdaang halalan, lalo na sa senatorial lineup, ay nakatanggap di umano ng mga pondo na ito, Chairman. Nako, grabe ito, MJ. Ito talaga napakagrabing mga bagong revelations dahil merong mga ebidensya, merong logs, chat logs, at ito ay nanggagaling sa napaka-credible na source, Adrian Bersamin, na siya rin itinuturo ng mga DPWH officials. Ibig sabihin, nagko-corroborate yung kanilang mga statements. At saka grabe ito dahil 8 billion pesos di umano ang i-deliver kay President Marcos, tapos 2 billion pa daw mula sa flood control project sa DPWH official. So, grabe po ito. Ito, maliwanag pong plunder yan kung ito po ay mapapatunayan. Kaya dapat pong kasuhan niya na dapat din pong maimbestigahan ng Senate Blue Ribbon Committee dahil grabe to, never heard so blatant corruption at this magnitude directly to the president. Talagang pinagnakawan ang pera ng kaban ng bayan at ginamit ang kanilang kapangyarihan na nagresulta sa damages at pagkamatay ng napakaraming tao dahil sa baha. Kaya pala kahit ang dami-dami ng pera na inilalagay sa baha, baha pa din. Kasi yung pera hindi napunta sa mga proyekto pero napunta sa kanila. And na ginamit pa pala ito sa pambigay sa mga kandidato, nako, baka magsara na talaga ang gobyerno dito pagka ma-implicate lahat ng politiko ng administrasyon from the president hanggang mga congressman at hanggang mga executive department. So, ganyan kagrabe ang sitwasyon po natin ngayon na talagang wala na. Ano pa sasabihin mo? Isara na natin ang gobyerno pag ito at gumawa na ho tayo ng bago. At ang mga tao, ang mga nasa poder, dapat po talaga magsama-sama na upang pababain at hold accountable ang mga nagpapahirap at sa ating bayan. Una-una na po, dapat pasagutin dito ang Pangulong Marcos. Sana, ang aking dalangin, magpresenta na siya na pumunta sa Blue Ribbon Committee upang harapin ang mga allegation sa kanya ng mga sarili niyang tao para bigyan linaw. And from there on, malalaman natin kung ano ang dapat gawin dahil malinaw naman ako sa batas ang problema, wag naman sana nga nilang ituloy, imbis na panagutan yung mga nahuling mga anomalya, yung ginagawa, pinakakulong pa yung mga kalaban. So lalo lang po magkakagulo ang ating bansa pag ganyan. Lalong hihirap ang ating bansa pag ganyan. At nakakahiya na po tayo talaga sa international community. Chairman, saan po lalapit ang mga Pilipino na naghahanap po ngayon ng pananagutan o accountability sa mga issue? Dahil binanggit po ni Congressman Erice na kung maalala natin, kasama po si Tito Sen at si Senator Lacson sa Alyansa sa Bagong Pilipinas. Kung investigasyon na televised, sa Senado po yan, Chairman, para po maibsan yung galit ng taong bayan sa issue ng korupsyon. Saan po lalapit ang taong bayan ngayon? Wala na ho Sa Diyos na tayo lalapit Pero alisin na natin po yung mga
kanila isa po siya sa politika. Sa batas po, dapat mag-imbestiga ng ombudsman, na dapat magpatawag na rin ng Senate Blue Ribbon Committee, at mag-inhibit siyempre yung mga senador na implicated dito bilang delikadesa at hayaan yung mga senador na walang hindi nakinabang sa mga perang yan at di pinagbibintangan, ang siyang mag-imbestiga. Ano po? Pero ang taong bayan kailangan mas put the pressure on the ombudsman, on the palace, and on the Senate para gawin yung kanilang trabaho na mag-imbestiga at maglabas ng mga at sagutin yung mga tanong. At sila kung sila Senator Lacson, Senator Tito Soto, ini-implicate dito at iba pa mga senador, mag-inhibit na ho sila sa investigasyon at kailangan na ma-probe ito ng mga senador na walang pagkakaugnay sa kaso ito. Chairman, kapag ang kumpas raw ng investigasyon ay patungo sa pintuan ng presidente at mga kaalyado nito, abay nahihinto po, pero pag nasa ilalim, yung mga engineer, no, yung mga nasa baba, mga kontraktor, kulong ho agad. Dating senador, kulong ho agad. Kaya nga po dapat yung mga kini-question ng mga senador, yung mga mapapangalanan na napangalanan sa Bersamin files ay mag-inhibit. Huwag na muna sila makialam sa investigasyon, ibigay na muna nila sa mga tao na hindi naman, normal naman po yun eh. Pagka you are connected to a case being investigated or to someone being investigated, nag-i-inhibit po yung judge. So ang atin pong panawagan sa mga napangalanan, hindi ko alam kung sino lahat napangalanan na nakinabang dito sa alyansa, sa pera na binigay daw sa alyansa, huwag makialam. Tapos I'm sure meron naman mga senador dyan na hindi nakinabang, gaya nila Senator Marcoleta, nila Senator Bong, nila Senator Robin, sino pa ba? Kung sino man ang hindi naging member ng alyansa na nanalo, yun ang mag-imbestiga para maging patas ang pag-iimbestiga. Pero tingin nyo ba, Chairman, yung pong question ay mangyayari po kaya? Considering po na lahat po ng mga nangyayari ngayon taliwas po sa ating mga inaasahan, Chairman. Yun nga po, kaya nga tayo mga tao, mas put the pressure on the Senate and on the President na mangyari yun. In fact, the President should also inhibit himself from the investigation dahil siya subject to investigation. So, hayaan yung mga tao at maglagay ng mga tao na magagaling talaga na nasa batas. Ombudsman sana maganda pero masyadong identified ang ating ombudsman sa Pangulo. So magiging questionable yung kanyang parang siyempre hindi maiiwasan sa isip na tao na hindi maniwala sa kanyang investigasyon, pero pwede niya sigurong pwede rin siya mag-imigit sa investigasyon at hayaan yung mga investigador talaga ang mag-imbestiga at gawing open investigation. I guess pag open naman po talaga investigation sa publiko, mas katiwa-tiwala. Kasi dahil nito, pag kami na-manipulate nila na meron silang mga iniiwasang mga issue, tapos meron silang iniiwasang mga tao, nahuhuli nga ng tao. So, regardless of that, kung sasabihin naman nila na hindi i-investigate nila kami, pero gagawin namin ng patas, makikita rin po kasi ng tao yun eh. So, at this point, ang sinisabi ko, ay importante, simulan yung investigasyon. Tapos, yung mga may delikadesa, mag-inhibit, yung gusto mag-imbestiga, siguraduhin na magiging patas sila at talagang imbestigahan nila kung Pangulo, tama po ba? Hindi naman, ibig ko sabihin, ang Pangulo nga dapat mag-volunteer na at this point eh. Volunteer na lang siya na paliwanag niya yung mga sinasabi ng Bersamin files at hayaan, especially hayaan nyo
yung mga senador na walang implication ang silang manguna sa investigasyon. Wala pong kasalanan ng presidente, Chairman. Binasura po nakaraang linggo ang reklamo, no? 2 impeachment complaint laban kay PBBM sa House of Representatives. Chairman. Yan na nga po. Alam na po natin ang plano kasi dyan, di ba? I-protektahan si BBM para ma-secure yung kanyang 1-year ban, tapos i-impeach si VP Sara. So inaasahan na po natin yan na talagang hausaw lang yung impeachment ni BBM na final ng abogado niya at Makabayan Black. But at the same time, ang plano talaga nila i-impeach si VP Sara. So yan po, let's brace for that. At alam natin na yan ang gagawin nila, tinaasahan natin na yan ang gagawin nila. Siguro ngayon daw, ang balita ko, hindi raw makakuha ng numero sa Kongreso, malamig daw ang impeachment. Pero, baka magbago lahat yan pagka pera ng tumakbo. Dahil ang impeachment, puro talaga pera yan. Ngayon, ang in-impeach natin, 2. Isang presidente at isang vice president. Who knows? Pagka nagkaroon ng, kung ma-impeach yung 2, hindi na may impeach si Bongbong. Maganda sana kung na-impeach, hindi magkakaroon tayo ng snap election o na special election, pero hindi na mangyayari. I-impeach talaga nila si VP Sara dyan. Kaya, pag nangyari po yan, hindi masyado magulo mangyayari dito sa ating bansa. Opo, pero awan ko kung nakita mo na ba yung latest na mga video at picture ng presidente, medyo pumapayat siya, Chairman, ha? Pati si Speaker Romualdez, pumapayat din. Tama po, it's a sign of stress. Kaya po yung sakit din ni Pangulo, yung diverculitis, sakit sa tiyan, sakit po sa stress yan eh. Ang tiyan talaga stressful. Now that reminds me, MJ, na yung mga ganyang mga pangyayari sa buhay ng leader, isang leader sa tao, ay mga paraan ng Diyos ng pangungusap, nagkakasakit, tapos very telling yung panahon ngayon. Alam niyo ba na si President Marcos Sr. nung ma-oust ay 68 years old. Si President Marcos is already 68 years old now. And when his father was ousted, that was 1986. 40 years ago, 2026. One generation. Ibig sabihin, the 40th year is the judgment year. Thirdly, ang naging issue sa kanila, parehas na parehas. Corruption and abuse of power. Pang-apat, yung ginagawa ni President Marcos Sr. noon na pinakukulong yung kanyang mga kalaban, ginagawa rin ni President Marcos Jr. ngayon, pinakukulong yung kanyang mga kalaban. Una na niyang pinakulong si Pastor Kibuloy, pangalawa niyang panulukulong si President Duterte, at sinusunod na niya na to sila Senator Bong, Senator Bato, at malamang isasama pa niya si VP Sara. Yan din po ang ginagawa ni President Marcos Sr. noon. Pinakukulong yung kanyang mga political enemies. Pangatlo, panglima, dinadaya ang eleksyon. Yun din ang ginagawa ni President Marcos ngayon ng kanyang administrasyon. Kaya niya pinakukulong yung mga kalaban niya dahil alam nilang lahat na dihado sila pagka naging patas ang eleksyon. Kaya pinakukulong na niya ang kanyang mga kalaban. And lastly, kahapon na-realize ko na noong 1986, ang pumalit sa kanyang ama, babae. Ngayon, 2026, ang nakapustura na pumalit sa kanya, babae din yung vice president niya. So, ibig sabihin, itong si President Marcos, hindi na ito coincidence ito nangyayari. Ito po ay ang Diyos kumakatok niya sa kanya at ang kasaysayan, sinasalamin na ang kanyang nakaraan. Tapos nagkakasakit pa siya, namamayat pa silang lahat. So, ang ibig po sabihin yan, talagang ang Diyos nangungusap na sa kanila. Kaya ang kailangan niyang gawin po dito ay
palambutin ang kanyang puso, magsisi sa kanyang kasalanan, ibalik ang lahat ng ninakaw at iayos, bigyan ng pagkakataon ang kaayusan at katawiran na mag-exist. Dalawa yan. Maari siyang bumaba kung ayaw na niya ng sakit ng ulo at hirap ng katawan, or gawin niya ang tama. Pakulong niya lahat ng mga nagnakaw, patigil niya ang korupsyon at pang-abuso, at patupad niya at baguhin na niya, pabago na niya ang ating saligang batas para magkaroon tayo ng hindi na maipit ang Pilipinas sa ganitong klaseng sistema na pag nagkaroon ng presidente na masama, wala na magawa ang bayan for the next 6 years. Ganon.